Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning. Happy Lord's Day. Buti naman natin katabi nating Happy Lord's Day. Ayan. So, welcome sa Grace Covenant City Church and welcome muli sa mga dati natin kasama and nakasama natin ulit and si Brian tsaka si Mark. Tapos yung kaibigan nila. Welcome back sa church. And dati mga youth pa yan sila. Ano pa, chikiting pa yan. Makasama natin dati sa church dito. And Sabado nights pa nun. No, every Saturday may Bible study. Tapos mga kabataan yung mga uma-attend. And sila yon, makasama sila sa mga youth na yun before. Sabado nights, no, tawag namin. So, muli, welcome ulit sa Grace Covenant City Church. So, trending ngayon sa social media, and alam naman natin yung mga krimen nangyayari, pero bukod doon, trending ngayon, yung, sino mahilig sa K-drama? Nanonood ng K-drama. Ayan, nanonood kayo ng K-drama. Huwag kayo magpanggap. Huwag kayo magpanggap, hindi kayo nanonood. So, sino dito yung nakapanood na ng Teach You a Lesson? Ayan, sobrang ganda nung K-drama series na to, yung Teach You a Lesson. So yung story niya is nakaset sa school, no? Na kung saan yung mga estudyante, mapastudyante man, and ganun din yung mga teachers, is mga wala ng respeto, no? And binuo yung isang bureau na under government, no? Kasi dito yung teacher inaabuso, yung mga estudyante binubuli, no? And maraming adult, either they remain silent or they are just powerless para, alam mo yun, gawa ng aksyon. So, dahil sa sitwasyon na yun, nabuo yung special team. No? May special team na binuo. So, gumamit sila ng very unconventional way para ma-restore yung justice, no? And to protect both parents and students, and ganoon din yung mga teachers, no? And sa series na to, the series asks an important question. So, what happened when an entire generation loses respect for authority and no one teaches them what is right? No? Whether mag-a-agree tayo dun sa method na ginawa nila, very unconventional, na ginamit nila dun sa drama, or hindi. Pwede tayong mag-agree, pwede tayong hindi mag-agree. Pero maganda yung way nila to deal nung problem na yon. But still highlights a real problem na yung children, no, yung kabataan or mga kids or children, they're not born automatically. They know what is right. No, yung values hindi siya napapasa by accident. So, if truth is not intentionally taught, error would gladly take its place. Yung error, yung papalit doon. So, itong series na to, it focuses doon sa restoring order doon sa loob ng classroom and din sa school and to serve justice. But dito sa Book of Judges na pag-aaralan natin, sa chapter 2, it presents far greater tragedy. No, the issue is not merely that young people stop respecting their teachers. No, hindi yun yung issue na ngayon dito sa Judges. The issue is that the entire generation stop knowing God. No, in chapter 2 verse 10, and sa binasa ni Brother Mark, no, yung very heartbreaking words dito, sabi dito, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So imagine that. No, in Joshua generation, panahon ni Joshua, na-witness nila yung pagtawid dun sa Jordan River, nakita nila paano magiba yung Jericho Wall, paano bumagsak, na-experience nila yung covenant, no, yung faithfulness ng Panginoon, na-witness ng kanilang mga mata, no? Yet only one generation later, their children is no longer knew the Lord. Hindi na alam, hindi na kilala ang Panginoon. Hindi na nila kilala ang Diyos, no? Nagdala sila na itong Diyos na kinalimutan nila, yung Diyos na mismong nagdala sa kanila sa promised land. So, hindi lang siya basta failure sa edukasyon, no? It is a failure of discipleship. And it is really heartbreaking
the consequence of neglecting to faithfully pass on the knowledge of God to the next generation. So bilang mga Christian, we also recognize yung deeper truth pa dito sa scripture that every generation is born spiritually dead in sin. Sa Ephesians 2 verse 1 to 3, that we are dead in trespasses and sin. So by nature, hindi tayo kusang naghahanap sa Diyos. So yung default natin, yung default direction ng puso natin ay lumayo sa Diyos, no? Therefore, every generation must hear the gospel, be taught the word of God, and be brought to saving faith by sovereign grace of God through the work of the Holy Spirit. And that is exactly yung sa Judges na wina-warn sa atin. No, the question before us this morning is not simply, will the next generation become good citizen? Hindi yun eh. No? Or hindi rin na, will they continue attending church? No? Mga kapatid, the greater question is, will they truly know the Lord? And that is the burden ng yung passage natin ngayong umaga. So every generation ask the same question. What kind of future are we leaving for our children? Yung mga magulang nag-save ng pera, no? They invest in education. Bumibili sila insurance, no? They prepare kung ano man yung gusto nila ipamana, inheritance sa kanilang mga anak. But the scripture asks deeper question, no? What kind of faith are we leaving behind? No? And naituro sa atin last Sunday sa Psalm 78, no? Sabi dito Psalm 78 kinuman dito ng writer sa Israel, no, kinuman sa kanila. Sabi dito, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deed of the Lord. So God never intended yung mighty work niya na mag-remain lang sa one generation. No, hindi gusto ng Diyos na yung kanyang mga ginawa ay hanggang sa atin na lang. No? Na kung natanggap natin yung good news ngayon and yung gospel ngayon, ay hindi gusto ng Diyos na sa atin lang yun. No? Dapat maipasa ito sa susunod na generation. That every generation is to receive the truth. Believe the truth, then pass it on. Pero nakakalungkot dito sa Book of Judges, no, it's happening to them, no? Sa chapter 2, that it records one of the saddest verses sa entire Old Testament. Sabi doon, there arose another generation after them who did not know God. Imagine that, mga kapatid. Isang generation pa lang yung nakakalipas at dumaan. Na-witness na lahat. No, yung Jordan River during panahon ni Joshua nung buhay pa siya, yung Jericho Fall, yung mana na galing sa heaven, yung tawagin nilang sky flakes. Kasi galing sa langit sky, tapos yung flakes, yung mana. So, diba yung mana? And they watched God defeated mighty kings, no? Yung paano sila tinulungan sa mga laban nila, diba? Yet after his generation died, yung kanilang mga anak-anakan, nakalimutan na yung covenant nila sa Panginoon. And yung tragedy dito, hindi lang simple ignorance, no? Hindi lang simpleng kakulangan sa kaalaman. No, it doesn't mean na hindi pa nila naririnig yung pangalan ni Yahweh o wala silang alam tungkol sa history ng Israel. Yung mas malalim na problema is hindi na nila tunay na kilala ang Panginoon. They no longer live in covenant fellowship with Him. At kung nangyayari ito nung kapanahunan nila, it is also happening. At maaring mangyari din at nangyayari sa generation natin. At ito yung danger na kinakaharap ng bawat churches, mga kapatid. Not persecution, not poverty, not politics, but makalimutan, forgetting who God is, forgetting God. So para mas ma-appreciate natin yung Judges 2, daanan natin onte, no, yung background. So we must remember yung redemptive history sa Israel. So si Joshua, he successfully led yung mga Israel papuntang
mga Israelita papuntang promised land. So God had faithfully fulfilled the covenant promise na sinabi niya kay Abraham, yung centuries na nang daan, tapos kay Joshua nangyari yung promise na yon na nakarating sila sa promised land. What God promised, He accomplished, and He brought His people into the promised land not because yung mga Israelita is deserving. No, nakatungtong sila sa promised land not because they are deserving, but because God is faithful to His promise, to His covenant. And yung conquest nila sa Canaan, it was a powerful display ng faithfulness ng Diyos, display ng power niya at sovereign grace ng Lord. So sa bawat laban nila, no, ng Israel, sa bawat bansang kalaban nila, it is a testimony that the Lord keeps His promise. Lagi silang panalo. No, laging panalo sila sa mga labanan nila. At nung malapit na mamatay si Joshua, ginather niya lahat. No, ginather niya lahat yung mga tao, and nagbigay siya ng final challenge. Mababasa natin to sa Joshua 10:4. Sabi niya doon, "Choose this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord." And hindi lang to, marami siyang dito kausap nung sinabi niya to. Madalas natin makita sa mga nakadikit sa pader, sa mga bahay-bahay. "As for me and my household, we will serve the Lord." And maraming kausap dito si Joshua nung sinabi niya. And the people responded with confidence. Sabi nila, "We will serve the Lord." And now, sabi sa verse 7 ng Judge na binasa natin, Judges 2, "The people served the Lord all the days of Joshua." All the days of Joshua. So sa paningin ng lahat, parang successful yung lahat, no? Na yung nation, they had experienced the victory over victory, victory after victory. Nasa kanila yung promised land, na-establish na yung worship, no? Mukhang maayos na yung lahat. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang problemang unti-unting nabubuo. Which is yung susunod na henerasyon ay hindi na tunay na niyakap yung covenant relationship nila sa Diyos. So the next generation had not truly embraced the covenant for themselves. Parang the faith had become historical instead personal. No, naging historical na lang yung pananampalataya. Yan yung lolo ko. Yan? Faithful yan eh. Tatay ko, si Joshua, sobrang faithful sa Lord yan. No? It became historical. Instead, maging personal yung faith. So para sa marami sa kanila, yung pananampalataya, naging kwento na lang ng kanilang mga bugulang kaysa personal nilang pananampalataya. So nakilala nila yung kasaysayan ng Diyos, alam nila yung kasaysayan ng Diyos, pero hindi nila tunay na nakilala yung Diyos ng kasaysayan. No? Kinalimutan nila. Yung faith nila is naging historical na lang. No, at alam nila yung nangyari noon pero hindi sila namuhay sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. And nung namatay si Joshua, doon nagsimulang lumabas yung tunay na kalagayan ng puso ng mga Israelita. No, nagsimula yung spiritual collapse sa Israel. So mga kapatid, this serves us a warning for us today. A church can look healthy on the outside, no? Maraming attendees, maayos yung worship service, may mga ministries, maraming activities. But the next generation, if the next generation is not genuinely converted and discipled, the appearance of success can hide a coming in spiritual decline. So kaya naman, we must pray that our children, that are the young people, will not merely inherit our tradition, but truly know Christ for themselves through the saving grace of God. So dito sa passage natin, merong 3 timeless truth tayong pag-aaralan. So una, a faithful generation does not guarantee a faithful successor. No? A faithful generation does not guarantee a faithful successor. Sabi dito sa 7-10, there arose another generation after them who did not know the Lord. So pansinin niyo yung nakakagulat na contrast. Si Joshua at yung kanyang generation, they served the Lord. No, pero yung mga sumunod na generation, hindi na. No? Yung mga anak-anak nila, their children did not, no? And nakalungkot isipin, one generation was faithful, the next generation forgot
God. And this should humble every Christian parent. Because ito yung reality eh. No, yung saving faith ay hindi na mamana. No? Maaring mapamana mo yung anak mo ng kagwapuhan mo, ng kagandahan mo, no? Yung kulay ng balat, talento, or apelyido, or anything na mapamana mo, yung family tradition nyo, no? Pero walang anak na ipinanganak na may saving faith. Hindi porket Christian ang magulang, Christian na rin ang anak. Hindi porket lumaki siya sa church, ligtas na siya. No, hindi porket anak siya ng pastor or ng elder or ng deacon, kilala niya na ang Panginoon. Every person must personally repent and believe in Christ. Ngayon, pansinin natin dito sa verse 10, they did not know the Lord. So ano ibig sabihin nito? So hindi ibig sabihin na first time lang nila narinig yung pangalan ni Yahweh. For sure, gaya ng nabanggit ko rin, narinig na nila, na-witness nila yung kwento tungkol dito. And lalo na sa book of Exodus, no? Yung mga kwento ng lolo't lola nila, no? Na narinig nila yung tungkol sa Red Sea. Kasi nandun na si Joshua, no? Narinig nila yung pagbagsak ng Jericho, narinig nila yung mga himala ng Diyos, no? Pero sa Old Testament, yung salitang no dito na ginamit, it is a covenantal language. Meaning, it is more than just getting information, yung salitang no dito. So, it is a covenant language. So it speaks of a personal relationship with God. So a relationship marked by faith, trust, love, and obedience. So in other words, kilala nila ang facts, alam nila yung facts about sa Diyos. Pero hindi nila tunay na kilala ang Diyos. They lack covenant faith. They lack obedient trust. So hindi sila namuhay bilang mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, no? At ito rin yung ipinangako ng Diyos sa New Covenant, no? Pangako ng Lord sa New Covenant sa Jeremiah 31, sabi doon, they shall all know me. So hindi lang basta malalaman ang tungkol sa Diyos, no? Makikita nila si Lord ng personal, which is ang Panginoong Jesucristo, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So sa Jeremiah 31, binanggit doon na may darating na Mesiya, na may ipapadala ang Lord, no, makikilala nyo ang Diyos, no? So paano mangyari 'yon? Hindi dahil ipinanganak sila sa tamang pamilya, hindi dahil lumaki sila sa tamang simbahan, no, hindi dahil marami silang alam sa Bible verses. No, saving knowledge is always the work of God. And tulad ng itinuturo sa atin sa 1689 Baptist Confession of Faith, na ang tao ay patay sa kasalanan at walang kakayahang lumapit sa Diyos. No, sa sarili niyang lakas, hindi niya kayang lumapit sa Diyos. Hanggang hindi siya effectually called, no, na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at mananatili siyang spiritual na patay. So, kung hindi siya tinawag ng Panginoon, mananatili siyang patay. So walang amount ng Christian tradition can regenerate a sinful heart. Kahit anong klaseng tradisyon pa ng isang iglesia, hindi yon yung babago sa isang tao, sa isang makasalanang puso. Hindi kayang baguhin ang makasalanang puso dahil Christian home, no? Dahil nag-aaral siya sa Christian school, dahil nag-Sunday school siya, or may church attendance. Only the Holy Spirit can give a spiritual life. Kaya bilang mga magulang, no, bilang isang iglesia, ang ating tungkulin ay faithfully i-proclaim yung gospel, ituro yung scripture, and patuloy na ipanalangin yung children natin and model Christ before them. So pero mga kapatid, ang bagong puso at yung saving faith, no, ay regalo ng Diyos. Siya lamang yung makapagbigay ng buhay sa isang patay, sa isang pusong patay sa kasalanan. So maraming tao ngayon, no? People today, recognize nila agad. Intro pa lang nung kanta, nung Christian song, intro pa lang, alam mo na agad, no? Siguro nakikinig ka ng Planet Shakers or Hillsong, intro pa lang, alam mo na agad yung title. Diba? And mga nabanggit na Bible character, alam mo na agad. Pag nabanggit yung Bible character, alam mo na agad yung story, no? Or siguro umattend ka dati ng Vacation Bible School, no? Marami sa kanila, marami sa mga tao ngayon lumaki sa church.
no? Nakikinig Sunday school, sumasama sa Bible study, nagme-memorize ng Bible verse nung bata pa, and alam nila yung kwento ng mga legend, no? Sila Noah, sila David, Daniel, Moses. Pero nang tumanda sila, no? At umalis na sa bahay, nagsolo na, nagkapamilya, ganun, marami sa kanila ang hindi na bumalik sa simbahan. And this is a sad truth, no? Maraming ganito na kabataan, tapos active habang nagkaka-priorities, responsibilities, unti-unting nawawala sa church, no? Bakit? Dahil kilala nila yung Christianity. Alam nila yung Christianity, pero hindi nila tunay na kilala si Kristo. Alam nila yung gospel story, no? Pero hindi nila niyakap yung gospel personally. Alam nila yung tamang mga sagot, pero hindi pa nabago yung kanilang mga puso. So mga kapatid, tandaan natin, magkaiba ang knowing the facts at possessing saving faith. Possible, alam natin, no, kung sino ang Diyos. Alam natin yung mga ginawa ni Jesus Christ, lahat ng himala, lahat ng ginawa niya kasama yung disciple niya. At magkaiba rin yung pagkakaroon ng saving faith. You can know the Bible without knowing its author. You can know the gospel without being transformed by the gospel. You can grow up in church and still be lost. That's why yung greatest prayer natin para sa ating mga anak, no, is not simply that they become a good church member, but that they be born again through faith in Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, no? Because yung head knowledge, mga kapatid, it will never save. Only a heart transformed by God's grace alone. And dito sa Pilipinas, marami pa rin ang nagsasabing Kristiyano sila. No, kung titingnan natin yung survey, isa tayo sa bansang pinakamataas na bilang ng mga taong nagki-claim na Christian. Pero kung titingnan natin yung buhay ng maraming kabataan ngayon, no, ibang kwento yung makikita natin. Maraming unti-unting lumalayo sa church, mas sinuhubog nila sa social media. No, masubog talaga sila, hasa sila sa social media kaysa sa salita ng Diyos. No, mas kilala nila yung mga influencer kumpara sa mga prophet dati and sa mga apostol. Even kahit hindi tungkol sa Bible, no, pag tinanong mo sila, sino ang ama ng katipunan? Sagot, si Rizal. Di ba? Pero sino ba? Bonito, sino na, alam mo ba, ama ng katipunan? Ang ama ng katipunan, si Andres Bonifacio. No, ang utak ng katipunan, may sumagot, Gregorio del Pilar. Di ba? Mga kapatid, si Emilio Jacinto po. No, mas marami pa silang oras sa TikTok, no, sa Facebook, sa YouTube, o kaysa sa pagbabasa ng Bible. And para sa iba naman, yung Christian is parang label lang. No? Pero walang tunay na discipleship or personal na paglakad na kasama si Kristo. Every week, may makikita tayong balita or report, no, ng mga kabataan na nasangkot sa gang violence, no, mga online scam, online casino, illegal drugs, o cyberbullying, no, pornography, teenage pregnancy, suicide, at iba pang uri ng karahasan, mga kapatid, or even bisyo. So, may mga social or economic at family factors na nakakaapekto sa mga problemang yon, no? Pero bilang mga Kristiyano, alam natin na may mas malalim pang ugat na problema. So yung greatest problem is not merely the failure of society. It is the sinful condition of the human heart. So this is not merely failure ng edukasyon, no? Sabihin natin may ambag yung edukasyon, no, na nadudulot or impluwensya ng environment, sino nakasama ng anak natin. But it reveals the heart na desperate na kailangan ng taong to, ng batang ito, si Kristo. At kapag ang isang henerasyon ay hindi tunay na nakakilala sa Panginoon, expect the worst case
scenario. Iyan yung nangyari sa Israel, sa Judges 2. At yan din yung babala sa generation natin ngayon. So when generation does not truly know the Lord, hindi may iwasan na mag-seek ng identity, no? Ng meaning, ng satisfaction sa ibang bagay o kung kanino man ang isang kabataan, ang isang tao. No? So parents, pag dinadala natin dito yung anak natin sa church, that's good. No, that's wonderful. But church attendance cannot save them. Family devotion cannot regenerate them. No, Christian school cannot regenerate them. Only Christ can save them. Therefore, mga kapatid, teach the gospel daily. Pray for your children. And tayong mga magulang, tayong mga mature sa faith, i-model natin yung repentance. Ipakita natin, no? And point them continually to Christ. Now, for our second point, forgetting God always lead to idolatry. Sabi sa 11 and 13 ng same chapter ng Judges, sabi dito, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of the Egypt. They went after other gods from among the gods of the people who were around them and bowed down to them. And they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals and Ashtaroth. So mga kapatid, pansinin nyo yung nangyari sa Israel. Hindi sila naging neutral. No, hindi nila sinabi, hindi nila kami sasamba kahit sino, kahit kanino. Hindi na kami sasamba sa kay Yahweh. Hindi na rin kami sasamba kahit kanino. No? Sa halip, nung tinalikuran nila ang Panginoon, nung tinalikuran nila ang Diyos, may sinamba sila. Sumamba sila kay Baal. At ito yung mahalagang truth na tinuturo sa atin ng Scripture. There is no such thing as religious neutrality. Dahil yung tao, tayong mga tao, nilikha tayong worshiper. No, nilikha tayo ng Diyos upang sambahin siya. No, kaya kapag hindi na ang Panginoon yung sentro ng buhay natin, no, hindi mananatiling walang laman yung puso natin. May ibang bagay ang papalit. At ito yung nangyari sa Israel. No, nang iniwan nila si Yahweh, si Baal, yung pumalit. Sabi ni John Calvin, the human heart is a perpetual factory of idols. So ibig sabihin, dahil sa ating makasalanang kalikasan, yung puso ng tao ay laging gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. So hindi man ribulto, nagawa sa kahoy o bato, pero may mga bagay tayong itinataas instead na si Lord dapat para sa Diyos lang. And until now, it is real. Hindi tayo yumuyuko kay Baal o kay Ashtaroth, pero marami sa panahon natin ngayon in modern day, no? May mga modern idol. May mga taong ang Diyos nila is pera, no? Ang iba, career. Ang iba naman, success or achievement, romantic relationship, or yung social media approval nila, no? Yung likes, yung followers, yung views, yun yung sukatan ng value nila. No, ang iba naman, yung comfort nila, yung pleasure, o maging sarili nating kagustuhan. And even the ministry itself can become an idol. And mga kapatid, an idol is anything that takes the place that belongs to God alone. An idol is anything that we love more than God. Fear more than God. Trust more than God. Kaya ang tanong natin ngayong umaga is napakahalagang tanong. Sino o ano yung pinakamahalaga sa puso mo ngayon? Sino ang unang tinatakbuhan mo kapag may problema ka? Sino ang nagbibigay sa'yo ng identity, ng security, ng satisfaction? Dahil kung ang sagot dyan, ang sagot mo ay hindi si Kristo, baka may idol nang pumalit sa trono ng Lord sa puso natin. And tinang natin sa generation natin ngayon, maraming kabataan, no? Yung dream nila, mataas ngayon dahil after ng pandemic, sobrang taas ng rate na maraming youth ang gusto maging content creator based sa statistic. Kasi malakas kitaan daw eh. No, ang daming nagde-desire maging content creator, influencer, ganyan, or social media personality. No, and it is clear
no? Walang masama dun sa technology, no? Walang kasalanan sa paggamit ng social media or paggawa ng content, no? Lalo na kung beneficial naman yung content. Sasabihin ko sana Lance, alam niyo na agad eh. Di ba? Ang magiging problema lang ito kapag doon na natin kinukuha yung identity natin, yung worth natin, na kung mas mahalaga na yung followers mo kaysa sa faithfulness mo sa Lord, na mas mahalaga yung likes kaysa pagsunod mo kay Lord, no, na mas mahalaga pa yung viral content, no, kaysa sa katapatan sa salita ng Diyos. So ang nangyayari, unti-unting nagiging idol yung mga mabubuting bagay na hindi naman sinful, no? And hindi lang yan, may mga kabataan na ang Diyos nila is yung academic success, no? Na maging summa cum laude sila, magna cum laude or anything, no? Hindi naman masama yun. Wala ring masama sa pag-aaral ng mabuti or even mag-reach ka or mag-desire ka ng higher goal or pag-abot sa pangarap mo. Pero kapag handa kang isasantabi mo yung pagsamba mo sa Lord, yung Lord's Day, binawali-wala mo na, yung fellowship sa iglesia, yung relasyon mo kay Kristo, no, para lang sa success ng pag-aaral or pwede yung achievement na yun, ayun, pumalit sa Diyos. Yun ay magiging Diyos mo, no? May iba namang buong buhay is umiikot lang sa career, no, sa financial success. Hindi rin masama yun. Maganda yung magtrabaho. Maganda yung nag-iipon ka. Maganda yung, maging responsable. Pero kapag yung earthly treasure na, yun na lang yung focus natin, at yun na yung naging sentro ng buhay natin, napapabayaan natin, no? At kinakalimutan natin yung pagsamba natin sa Diyos at paglilingkod sa Panginoon, nagiging idol na rin natin yung pera and yung success. And mayroon ding mga tao na halos lahat, libre oras, yung walang ginagawa. No, sobrang daming time, no? Nauubos yung time niya sa entertainment. Meron namang ganun. No? Series, movies, games, or sport, or social media. Hindi naman masama, no, na gawin yon, na magpahinga ka, manood ka, maglibang. Pero kapag mas excited ka pa sa susunod na episode kaysa sa pagbabasa ng Bible, no, excited ka, may bagong episode ngayon eh. Di ba? Mas excited ka pa sa bagong episode kaysa umattend ng Lord's Day. Di ba? Pwede natin tanungin. No? O mas may oras tayo sa entertainment kaysa prayer and worship. Let's ask ourselves, ano ba talaga yung naghahari sa puso natin? And mga kapatid, yung idol, hindi lang laging isang masamang bagay. No? Parang rebulto o kung anuman. Madalas, yung mga mabubuting bagay pa, yung inilalagay natin sa lugar na para lamang sa Diyos. No? So an idol is anything that replaces God as the supreme object of our love, trust, and devotion. At yun yung nangyari sa Israel. Hindi lamang nila tinalikuran ng Panginoon, pinalitan nila ang Diyos, pinalitan nila siya. No? At yun din yung warning sa atin ngayon. Na kapag hindi si Kristo yung nasa trono ng puso natin at may ibang bagay, no, may ibang bagay na uupo sa puso natin. May ibang papalit doon, sigurado, kung hindi si Kristo. No, may ibang Diyos-Diyosan yung uupo at mananatili doon sa puso natin. And yung tanong sa passage na to ay hindi lang tungkol sa Israel, no? Ito rin yung tanong para sa ating generation ngayon. Ano ba yung nakikita ng henerasyon sa atin ngayon, no? Ano ba ang nakikita ng susunod na generation sa atin? No, kapag tiningnan ka ng anak mo ngayon, kapag tiningnan tayo ng anak natin, no, ng pamangkin or ng kabataan, ng mga youth or sa ating iglesia, ano ang nakikita nilang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon? Nakita ba nilang si Kristo yung tinitreasure mo ngayon? Na si Kristo yung pinakamahalaga sa buhay natin? Nakikita ba nilang mas mahalaga o mas nakita nilang mas mahalaga sa'yo yung career mo, yung negosyo, yung pera, yung entertainment, o yung comfort? Na kapag tiningnan ka ng anak mo ngayon, ano sa tingin mo yung makikita niya? Mga kapatid, the next generation is not only listening to what we say, they are watching how we live. No? We don't only pass on
yung beliefs natin, we also pass on our priorities. And kung ang nakikita nilang pinakamahalaga sa atin ay ang mundo, huwag tayong magulat kung yung susunod na generation or yung magiging anak natin ay mas pipiliin din yung mundo. Ay, ganito rin naman si mama eh. Ay, ganito rin naman pala si papa. Ay, ganyan din yung si brother So, ba't ko pa anuhin? No? Anong nakikita nila na pinakamahalaga sa ating buhay ngayon kapag tiningnan tayo ng churchmate natin, ng mga anak natin, ng magulang natin? Pero, kung makita nila na mahal natin si Kristo more than anything, na ang kanyang salita yung ating pinangahawakan at ang pagsamba sa kanya yung sentro ng ating buhay by God's grace, no? Nawa gamitin ni Lord yung pagiging example natin para ituro sa susunod na generation. Kaya tanongin natin yung sarili natin, no? If God remove everything you possess, o kapag tinanggal ng Diyos lahat ng meron ka ngayon, yung career mo, yung possession mo, yung reputasyon mo, even your dreams, would Christ still be enough for you? Kapag tiningnan ka ng anak mo, kapag tiningnan ka ng pamangkin mo, kapag tiningnan ka ng kapitbahay nyo, is Christ still be enough for you? Because whenever ultimate controls your joy, no, your decision, your priorities, and your affection, that is your God. At ang mas mahalaga sa tanong ngayon, ano yung pinapasa natin sa susunod na generation? Are we pinapasa ba natin yung living faith in Christ or just merely Christian tradition? Because a generation does not forget God overnight. It happens when one generation stop treasuring Christ, stop teaching His Word, and stop living though Christ is enough. So sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, naway tayo yung maging generation na magmahal kay Kristo, no, mamuhay kay Kristo, para kay Kristo, at tapat na ipasa yung katotohanan ng Kanyang salita. Para yung susunod na generation ay hindi lamang makarinig tungkol kay Lord, no? Kundi magkaroon sila ng tunay na pagkakilala at makilala at sumamba sa Kaniya. And our last point sa verse 14 to 15. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and He gave them over to plunderers who plundered them, and He sold them into the hand of their surrounding enemies, so that they could no longer withstand their enemies. Whatever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned, and as the Lord had sworn to them, as they were in terrible distress. So, dito sa last point natin, God is just in His discipline. So mga kapatid, pagdating natin dito sa 14 to 15, mababasa natin, the anger of the Lord was kindled against Israel. So if you think about it, no, maraming tao ngayon hindi komportable sa mga ganitong passage sa Bible, no, na galit si Lord. Nakasala si Lord, galit siya. Kino-quote, no? Sa panahon natin, maraming gusto isipin na ang Diyos ay love lang, no? Love lang alam ni Lord. At hindi siya nagagalit, hindi siya humahatol. No, tatanggapin niya lang lahat, kahit ano pa yung way paano mamuhay ang mga anak niya, no? Pero hindi 'yon ang Diyos na pinapakilala ng Scripture, no? The God of the Bible is holy, righteous, and just. Dahil banal siya, kinamumuhian niya yung kasalanan. At dahil matuwid siya, hindi niya pwedeng baliwalain yung rebellion ng tao. And mga kapatid, kailangan nating maunawain ito, no? We really need to understand na yung galit ng Diyos ay hindi katulad ng galit ng tao. Magkaiba yun. Tayong mga tao, madalas, nagagalit tayo dahil lang sa pride. Nasaktan yung ego. Dahil nawala ng pasensya. Minsan nagagalit tayo ng hindi makatarungan. No? Pero yung galit ng Diyos, yung galit niya ay banal at perpekto. Hindi pa bigla-bigla, hindi parang emosyon na nawawala na lang sa control. That God's wrath is not sinful anger. It is holy and righteous response
to our sin and rebellion against Him. So hindi siya parang uncontrolled emotion na sumabog lang parang tao, parang tayo, no? So sa Israel, hindi nagalit ang Diyos dahil bad mood siya. Bad trip tong mga to Pinagpalit ako. Hindi ganun, no? Nagalit siya dahil tinalikuran ng kanyang bayan yung kanilang covenant at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. No, pansinin din natin yung purpose ng kanyang pagdidisiplina. So, hindi ito kaya dinisiplina yung mga Israelita, hindi siya yung parang paghihigante. Dahil kinalimutan niyo ako, pinagpalit niyo ako, magre-revenge ako. Hindi ganun. Hindi ito para sirain yung bayan niya, yung bayan ng Israel. No, his discipline was not driven by revenge, nor was it meant to destroy his people. It is a covenant discipline. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang covenant people. No, alam niyo yun, hindi niya hinayaang maging komportable sila sa kanilang mga kasalanan. Hinayaan niyang maranasan nila yung bunga, yung consequence ng kanilang pagsuway. No, para magising sila, magsisi sila at bumalik sa Kanya. Sabi sa Hebrews 12, the Lord disciplines the one He loves. Meaning, God disciplines is evidence of His fatherly love. No, not His abandonment of His children. So kapag dinidisiplina niya, tayo, no, pagpapakita yon ng kanyang pag-ibig. No, kung paano ang isang mabuting ama ay tinutuwid ang kanyang anak, ganoon din yung ama natin sa langit. So ang tatay na hindi nagtutuwid ay questionable yung pagmamahal sa kanyang anak. Kung hinahayaan niya lang, no? Dahil yung tatay na tunay na nagmamahal is hindi niya hayaan na yung kanyang anak is mananatili na lang sa kasalanan o sa maling landas ng walang disiplina. No? And ganun din sa Diyos. Kapag dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak, ang purpose niya ay hindi para pigilan tayong magpatuloy sa maling landas o mapahamak. Ang purpose niya ay dalhin tayo sa repentance, sa kabanalan, at yung sa restoration, no, to bring us back into the right relationship with Him. So kaya naman mga kapatid, napaganda ng balita na to, no? Kung ang Diyos ay handang disiplinahin yung kanyang bayan, ibig sabihin is hindi pa niya sila pinapabayaan. Hindi niya pinabayaan mga Israelita, no? Dinisiplina niya. Nandun pa rin yung care, nandun pa rin yung pag-ibig, yung pangako niya sa mga Israelita. His discipline is evidence that He remains faithful to His covenant. It reveals His covenant faithfulness as graciously draws His children back to Himself. So sa likod ng kanyang pagdidisiplina ay yung kanyang banal na pag-ibig at ang kanyang layunin na maibalik ang kanyang bayan sa kanilang tunay na hari. So mga kapatid, a loving father disciplines his child, and a careless father ignores him. Correction, it is an evidence of love. And likewise, God disciplines His people because they belong to Him. So brothers and sisters, a generation that forgets God does not need less correction. It needs more truth from the Word of God. Dahil kapag walang biblical correction, mas lalong lalalim ang kasalanan, mas lalong titigas ang puso, at mas lalong lalayo ang tao sa Panginoon. At kapag nangyari yon, mas nadaling makalimot ang susunod na henerasyon sa Diyos. Kaya bilang mga magulang, church leaders, at buong parte ng iglesia, hindi natin pinapakita yung pagmamahal sa kabataan, sa mga children o sa ating mga anak sa pamamagitan lang ng pagpawalang bahala sa kasalanan or pag-iwas na sabihin yung katotohanan. True love speaks the truth. True love points people to Christ, and true love lovingly corrects. So mga kapatid, huwag sana tayong maging henerasyon na natatakot magsalita ng katotohanan dahil lang sa takot na makasakit o hindi magustuhan ng iba. Instead, nawa tayo yung maging henerasyon na tapat sa word ng Lord, no? Isang generation na faithfully nagpo-proclaim kay Kristo, faithfully discipling the next generation, and faithfully living out the gospel. So para yung mga susunod na generation ay hindi makalimutan, no? Hindi makalimot
sa Panginoon, no, kundi tunay siyang makilala at mamahalin nila si Lord at susundin nila habang sila'y nabubuhay pa. So mga kapatid, kung mapapansin natin, ito sa pinag-aaral natin, no, yung buong aklat ng Judges, no, paulit-ulit, umiikot yung cycle. Isang cycle lang, no? Yung Israel magkakasala, didisiplinahin ng Diyos. Yung Israel magka-cries out, iiyak sila sa Diyos, no? And di-deliver sila ng Lord. Iangat sila ulit ng Panginoon. May temporary peace, then after some time, they fall back again into sin. Babalik ulit sila sa kasalanan. And yung cycle, paulit-ulit lang. Cycle repeats over and over again. Again and again and again. And tanong, bakit? Dahil ang problema ng Israel ay hindi yung kakulangan ng mabuting leader. No, ang tunay nilang problema ay yung kanilang puso. No, kahit palitan mo o magpadala si Lord na maraming judge, kung hindi nagbabago yung puso, babalik at babalik pa rin sila sa kasalanan. That external deliverer can rescue people from enemies, but they cannot rescue people from their sinful heart. No, kaya ang Israel ay hindi lang nangangailangan ng panibagong judge, no? Kailangan nila ng bagong puso. At mga kapatid, iyan yung dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the greater Joshua who leads his people into their eternal inheritance. He is the greater judge who not only judges with perfect righteousness, but also reigns forever as the righteous king. And he is the greater deliverer who not only rescues people from earthly enemies, but saves them from sin, death, and righteous wrath of God. At kung saan nabigo ang Israel, nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo. No? Kung saan paulit-ulit na sumaway ang Israel, si Kristo, He fulfilled the Father's will in perfect obedience. No, kung saan sumamba ang Israel sa mga Diyos-Diyosan, Christ remained perfectly devoted to His Father and loving Him, glorifying Him, and obeying Him in every way. At kung saan ang Israel ay narapat na tumanggap ng judgment, ng hatol, Christ bore the wrath of God on the cross for all who would believe in Him. So, pero hindi nagtatapos yung kwento sa krus. Muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kung yung mga king, judges, yung mga ginamit ng Panginoon before, namatay sila lahat. No? But ang ating Panginoong Jesucristo, muli siyang nabuhay. Sa pamagitan niya, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinagkaloob niya ang ipinangako ng New Covenant. No? Hindi lang kapatawaran ng kasalanan, kundi isang bagong puso na yung bibigay ng Panginoon. And sa pamagitan ng Holy Spirit, binuksan ng Diyos yung mga matang bulag. No? Inalis niya yung pusong bato at nagbigay ng panibagong puso na handang magmahal sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Kaya yung solusyon sa isang generation na nakalimot sa Diyos ay hindi lang mas mabuting parenting, no? Hindi lang mas magandang youth program, no? Hindi lang basta malaking magandang church building, magandang ambience na church, hindi lang ganoon. Lahat 'yon, all those things are valuable. Okay naman yung mga ganon, pero hindi nila kayang baguhin yung puso ng tao. No, ang tunay na sagot is yung ebanghelyo ni Jesus Christ, dahil only the gospel can reconcile sinner to God. Only the gospel can transform dead hearts into living heart. Only the gospel creates true worshiper. Kaya kung desire nating makita yung susunod na generation na tunay na nakakakilala sa Panginoon, ang pinakamahalagang pamana na may iwan natin ay hindi yung kayamanan, edukasyon o tagumpay. Ang pinakamahalagang maipapamana natin ay yung ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang isang generation, no, it may inherit yung tradition natin, no, tradition ng church or tradition ng pamilya nyo, anything, but only the gospel by the power of the Holy Spirit can give them a new heart to know, to love, and to worship the living God. Kaya dito, in conclusion, sabi sa Psalms 28 na pinag-aralan natin last week, Psalm 78, give Israel
the command na tinuro sa atin, no, the next generation. Sinasabi that the next generation na susunod sa Panginoon. And sa Judges 2, ni-record naman nito yung nangyari when the command was neglected. Nineglect yung command na ito. One generation forgot and another generation fell. So the question para sa ating iglesia, sa Grace Covenant Church ay hindi lang, will our children still attend church? But yung greatest question sa atin ngayon, mga kapatid, will they know the Lord? Will they treasure Christ above anything else? Will they stand firm when culture opposes biblical truth? Will they raise yet another generation that loves the gospel? Mga kapatid, hindi ito mangyayari sa pamagitan lamang ng ating sariling pagsisikap, not just by human effort alone. Oo, may responsibilidad tayo. Tayo tinawag ng Diyos para mag-preach, faithfully preach ng word na intentionally disipluhin ang susunod na generation and ipanalangin sila na walang tigil na panalangin at maging tapat na bahagi ng buhay ng lokal na iglesia. At ito yung ordinary means of grace na itinalaga ng Diyos para tipunin yung kanyang bayan at palaguin sila sa pananampalataya. Kaya tandaan natin mga kapatid, we sow the seed, but only God gives the growth. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa kung hindi agad natin nakita or nakikita yung bunga. No, hindi rin tayo yung maging mayabang kapag may nakita na tayong bunga, no? Dahil sa simula hanggang sa katapusan, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa generation natin today, the greatest tragedy is not falling in ministry. The greatest tragedy is succeeding in ministry while missing Christ. Possible, nagsasucceed ang isang iglesia, pero posibleng wala si Kristo doon. And then yung nangyari sa Judges 2. Mukhang successful ang Israel, may promised land, established ang worship, maayos ang lahat sa panlabas, pero the next generation no longer knew the Lord. Kaya naman mga kapatid, faithfully proclaim Christ and intentionally disciple the next generation. Patuloy nating ipanalangin. And higit sa lahat, magtiwala tayo sa kapangyarihan at sa soberanong biyaya ng Panginoong Diyos. May God, by His sovereign grace, raise up generation who not only know about Him, but truly know Christ, love Him, follow Him, and live for His glory, so that in all things, God alone would receive the honor, praise, and glory He deserves. Solid to you, Gloria. Tayo manalangin, tayo tumayo. Let us pray. Yes, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa kabanalan mo at sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, for reminding us through the book of Judges, Lord God, yung danger na makalimutan ka, Panginoon, at yung importansya, Panginoon, na faithfully na ipasa namin yung knowledge of Christ to the next generation. Not just a head knowledge, Panginoon, but ikaw, Panginoon, na mapakilala namin at maipahayag namin sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, we confess that kung madalas distracted kami, Lord, ng mga bagay dito sa mundo, may you forgive us, Lord God, sa mga pagkakataon na mas minahal namin yung mga bagay-bagay dito, Lord God, more than you, Lord God. Lord, kung mas patawarin niyo rin kami, Panginoon, kung mas minahal namin at nagtiwala kami, Panginoon, kaysa sa ibang bagay, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw yung patuloy naming itaas at patuloy mo kaming linisan, Lord, yung puso't isipan namin, Lord God, na nakapokus lamang sa inyo at sa inyo lamang, Lord. We pray for every parents, grandparents, pastor, mga church leader, Lord God, and every member ng Grace Covenant City Church. May you grant us grace, Lord, to faithfully teach your word,
to model na buhay, Lord God, na na-honor ang aming Panginoong Jesucristo, and to intentionally disciple, Lord, the next generation. Help us, Lord, na patuloy lamang, Lord, na tingnan ka na yung aming mga anak-anak ang Panginoon, na aming mga mahal sa buhay ay hindi lang basta lumaki sa church, Panginoon, bagkus lumaki silang may pagkakilala, takot at pag-ibig sa inyo, Panginoon. May we faithfully proclaim, Lord, the gospel at patuloy lamang na ipagkatiwala sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Lord, protect us, Lord God. Protect the children, Lord God. Protect this generation, Lord, from the idols of this world. Lord, guard us, Lord, from deception, ng worldliness, Lord God, at pag-ibig sa kasalanan. Nawa ang Panginoong Jesucristo lang yung maghari at patuloy, Lord, na yung trono sa aming mga puso ay siya lang ang nakaupo. Lord, preserve niyo po yung iglesyang ito. May we never measure success merely by numbers, programs, or activities, but by faithfulness to Christ and His Word. Make us a church, Lord God, that treasure the gospel, proclaims Christ boldly, and entrust the truth to the generation that follows, Lord. May you, by your sovereign grace, patuloy na mag-raise up, Lord God, ng generation na kilala ka, Panginoon, at kilala mo rin, Panginoon, Lord God, na patuloy kang mamahalin at patuloy na mamumuhay para sa inyo. So that in all things, na ikaw lang yung tatanggap ng honor, ng glory, at ng praises, Lord God. Lord, lahat ng ito, tinataas namin sa inyo at babalik lamang namin sa inyo. Lahat ng papulit pa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mari na po tayo maupo.